Nandito na po tayo sa ospital, no? Kababa lang po natin si Ate Feli at si Kuya Junjun para mapa-check up na si Kuya Junjun ngayon. Di naman po ako nandidiri kasi kailangan po yung pagmamahal lang po sa kanila. Kailangan ituturing ko din po sila parang kapatid para maramdaman naman po nila yung may kapatid po. Minsan po naiiyak na lang po ako kasi Kuya Junjun, kamusta ang biyahe natin? Galing tayo sa pagamutan kanina. Anong sabi sa'yo ng nung nakausap mo doon? Dads, Dads, good morning po. Opo Dads, nakaready na kami Dads. Opo. Ayan, Kuya okay na? Kuya Junjun ang schedule natin ngayon. Oo, saka naka-schedule talaga ngayon yan. So ayan, tatawagin na natin sila, no? Yeah, good morning mga kababayan, magandang araw po. Ang Team Daddy Frankie po muna ang maging host ngayon, kasama si Kuya KJ, Kuya Sam at Kuya Rizky. So kami po ang natusan ni Daddy Frankie para magpunta sa ospital ngayon. Ipapacheck up natin ngayon si Kuya Junjun. So sa kabutihang palad, so si Kuya Junjun is medyo okay na siya. Pero mas maigi na dalhin natin sa pagamutan para ma-advise ng psychiatry o ng doktor, mabigyan ng tamang mga gamot na para tuloy-tuloy na yung paggaling niya. So ngayon tawagin natin si Kuya Junjun. Kuya Junjun! Ayun. Ayun po si Kuya Junjun, magaling na po yan. Kinilos ka Kuya Jun. Yung sinas mo ito. Siyempre kasama natin si Yaya. So yung mga kababayan, so ngayong araw po is dadalhin natin si Kuya Junjun sa pagamutan. So yun na yung Kuya Jun, nagpapatak ka. So yun po mga kababayan, sa kasama ang buong team. So si Daddy Frankie po ay may nasikaso po, kaya kami ang natasan niya para magdala sa bahay pagamutan. So, tara mga kabayan, yun ang ipababayan, naman niyo kami at alamin natin kung anong maging resulta mamaya, no? So, tara, let's go. Kuya Jun. Hindi ka na Kuya Jun? Ha? Let's go. Dito Kuya Jun. Dito, may tayo. Let's go. okay ka lang ba? Masaya ka ba? Masaya ka? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Sa pagamutan. No? Uy, papagamot na siya. Mga ilang oras ang biyahe natin? Apat na oras. 4 na oras? Layo pala Pwede na. kung matatraffic tayo, 4 na oras mga. So time check, 12:30 na po ng hapon mga kababayan. So 4 na oras, so bali mga alas 4 na kami darating doon sa pagamutan. Di bali, ano naman tayo, risky na? Full charge na tayo na? Church, kaya yan. Basta para kay Junjun, gagawin natin yan para sa para Gumaling na si Kuya Junjun. Yes. Para siya, makapagkanta na siya, no? Galing kumanta yan. Oo, magaling siyang kumanta, Kuya Junjun. Nagkakaraoke.
Kuya? Ano Kumakanta tayo, kinakanta ni no? Kuya Junjun? Habang naliligo, kumakanta, no? Sample mo nga. Sample mo nga. Parinig mo nga. Yung kanta mo. Sige nga. Para marinig namin. Sige nga. Ano ba yung kanta mo? Oh, nakasan mo, ah. Nakasan mo. Nakasan mo, ah. Nakasan mo, dali. Ano na yung kinakanta mo sa banyo? Ano? Yung kinakanta mo sa banyo. Di ba kumakanta ka sa banyo? Yung naliligo ka. Oh, dinig na dinig hanggang doon sa labas. Di ba? Galing-galing mo kumanta, di ba? Uy, galing kumanta niyan eh. Habang naliligo, kumakanta. Ano yung kinakanta niya yan? Ano yung kinakanta mo? Sana'y bigyan mo ng pansin. Dali na, ah. Kumanta ka kasi, ah. Ay, nahiya na si Junjun. Mahihain na. Galing niyang kumanta eh. Habang naliligo, kumakanta. Lakas-lakas pa. Rizky, Oy, bagyo ba? meron. May bagyo? Sa parting norte, meron signal number 3 na yata dito sa Pangasinan. Sila ang Bulfrey. Kaya pala, kanina pa yung ulan, no? Hindi, kagabi pa. Dire-diretso yung ulan. Nagsimula kagabi, malakas yung hangin. Pumakto pa talaga ng bawat pagdala natin ng ano, kay Ate Maricel. No? Papansin ko yan, ganun. Bumabagyo din. Every time na dadalhin natin sa check-up, pagamutan, ganyan, umuulan. Itong ganito yung sitwasyon. Pero walang bahayan, no, Kuya Rizky? Wala pa naman siguro. Pero malawak yung ulan na yan. Bagyo eh. Boy, kakampisa pa lang, no? Kaya Ate Maricel talaga, dito nakatawid ng ano, Pampanga eh. Umulan man, bumagyo, walang inauro ng Team Daddy Frankie ah. Galing talaga, no? Siyempre. Ulan man o bumagyo, may amoy man o wala. Yan ang Daddy Frankie. Basta nakakatulong tayo sa kapwa ng virus. Yes. Ganyan talaga ang Daddy Frankie. Ang ano, kuya? Ganyan talaga ang Daddy Frankie. Nakita mo bumaha. Mainit ang panahon. Bagyo. Malayong lugar o malapit. Pinupuntahan yan. Basta makatulong. Kaya isa lang talaga masasabi niya sa Team Daddy Frankie. Palakpakan. Palakpakan. Ang magagaling na yan. Di Peling, Ano? anong pangangalaga ang ginagawa mo sa mga alaga natin? Ayun. Paano mo sila inalagaan? Paggising sa umaga, papakapehin muna. Tapos after ng kape, magluluto na ng pang-umaga para ipapakain sa kanila. Nandiyan yun ah. Yan. Nagluluto sila ng pang-umaga. And then pagkatapos ng kumain, pahinga lang konti. Tapos ligo na. Yun. Ganun po ang routine namin everyday po sa mga alaga po namin. Ganun ang ginagawa po namin. Pagkatapos ligo, pahinga na. Ganun lang po. Tapos minsan pag
naman yung mga ano namin, mag-exercise. Ano dyan mag-exercise. And then, pagwawalisin sa labas, ganon, yung routine namin. Tapos, kumakanta. Ayun. Ganon kami kasaya doon. Yun ang ginagawa namin. Kumakanta. Ano pa ba yung ginagawa natin? Nagwawalis. Kinikwentuhan. Habang nagluluto si Yaya, nagkikwentuhan kami. Ganon. Yun. Minsan, challenge din sa akin na magkikwento sa kanila. Kwentuhan sila. At ipaparamdam sa kanila ang pagmamahal. Hindi po ganong kadali po. Kasi first time ko din po na mag-alaga po ng ganito. Pero kailangan po natin iparamdam yung pagmamahal po sa kanila. Kasi yun nga po, iba po yung way nila, iba yung pakiramdam po nila. Naghahanap po sila ng pagmamahal po sa ibang tao. Kaya mahal na mahal ko din po sila. Kailangan ko din po silang mahalin. Yun. Yun po. Nung unang araw ko, and then pagdating ko kay Daddy Frankie, siyempre nagulat po ako kasi ang alam ko is hindi po ganito ang madadatnan ko, yung mag-aalaga po ng mga ganito. Pero sabi ko, sige po, kakayanin ko po, sir, para po sa pamilya ko. Yun. Kaya nung una medyo takot ako talaga kasi iniisip ko talaga mahirap. Kasi first time ko talaga po mag-alaga po ng mga ganito. Pero kakayanin po para sa pamilya. Tuwing maliligo po siya, papaliguan ko po siya. Pagtatae, inaano ko po siya talaga. Inaano sa puwet, ganon. Pero hindi naman po ako nanditiri kasi trabaho na po yan. Ayan na po yun eh. Kailangan po yung pagmamahal lang po sa kanila. Kailangan ituturing ko din po sila parang kapatid, ganon. Para maramdaman naman po nila yung may kapatid po. Ganon. Ganon lang po ang pakikitungo po natin sa mga alaga po natin. Kaya minsan, basta minsan po naiiyak na lang po ako kasi mahal na mahal ko din po kasi yung mga taong ganito. Masasanay na po ako. So hanggang po sa magtagal po ako kay Daddy Frankie, nasasanay na po ako. Nakasakasama po sila, aalagaan. Yan. Wala pong hirap para po sa pamilya. Okay. Pili, siyempre apat sila na inalagaan mo. Kumusta yung mo, yung hindi ka ba nahirapan na ka ba? Na madali lang ba mag-alaga sa apat na Unahin po natin si Ate Maricel. Hindi naman ako nahirapan. So, sa pag-stay ko naman kay Daddy Frankie ng almost 2 months na, yan, nakikita ko naman na may pagbabago na, lalo na kay Maricel. Si Maricel marunong nang magluto, marunong nang maglaba, hindi na aaalagain si Maricel. Tapos si Bandam, hindi naman na dinaalagain kasi si Bandam hihingi lang yun ng pagkain. Yaya, kakain na ako.
marunong yan. Hindi pa marunong maglaba. Marunong na din siya magkain. Yun lang ang nagbago kay marunong siyang kumain. Marunong na siyang maligo. Ano Junjun ah? Yun ang nagbago kay Junjun. Kaya may mga na sila, pagbabago na sa kanilang mga buhay. Pero ang hindi ko lang talaga ma-explain talaga si Kuya Oliver sa 5 days na pag-stay ni Kuya Oliver sa amin. Talagang tumatay siya sa kanyang shorts kasi. So yung mga team, sila ang nagpapaligo, ganon. Sila ang naglilinis. Minsan nag-aabot lang ako ng mga kailangan, yun, ganon lang ang ginagawa ko. So sana tuloy-tuloy ang pagbabago ni Maricel. Yun. Si Kuya JR naman po ate. Ay, oo, may bago pala kami kasama, si JR. Yan, si JR ngayon, nako, madaldal. Binibigyan ko ng pagkain. Pero matakaw sa pagkain minsan. Yun. Madaldal, nagkwekwento. Yun. Ganon si JR ngayon. Pagsasabihin, maligo, maligo. Yun, ganun si JR ngayon, yung kasama naming bago ngayon. Sana may improvement pagdating ng araw. Tsaka ngayon si Kuya JR lakad na ng lakad dun sa shelter no? Oo, hindi gaya ng dati na nakaupo lang, nakahiga. Ngayon, lakad na ng lakad. Umiikot na siya sa buong shelter. Ganun na siya si JR ngayon. Yan mga kababayan, bali nandito na po tayo sa hospital no. At ibababa lang po natin si Ate Feli at si Kuya Junjun para mapa-check up na ngayong araw no. Bali may schedule Kuya Sam no, si Kuya Junjun ngayon. Ayan guys, bali bawal pong mag-video dito sa loob. Ganun pa rin po katulad po ng rules ng lahat ng mga ospital. So abangan nyo na lang po yung susunod na mangyayari pagkatapos ng pagpapacheck up ni Kuya Junjun. Interviewin na lang po natin ulit si Ate Feli. Maraming salamat po. Huwag mo lang hawakan yung damit. Ha? Pag lumabas kami, alam mo yung McDo? Paglabas ka ng McDo, doon may parking kasi doon na lang ako bubuli. Wala ako. Ayun, Ate Feli, kamusta po yung check-up ni Kuya Junjun? Ba't parang ang bilis nyo po? Sabi kasi nung sekretarya niya. Ano po? Sabi kasi nung sekretarya niya, wala daw unang check-up ngayon kasi may bagyo. So, kaya mabilis kami natapos. Yun. Balik na lang daw kami sa October 6. Bali binigyan na lang po ng sked. Ni-resched po tayo. Bali ano pa po? Yun lang po yung inano sa'yo? Tapos, sabi niya, para daw di na mahirapan magbiyahe, meron daw sa Region 1. Sa Region 1. Yeah, sa Region 1. Alam kung babalik sa October 6. So pwede tayo magpunta sa Region 1 sa Dagupan. Yeah. Bukod dito sa yun ang sinabi nila. Kasi walang doktor. Okay. Dahil nga po, yan guys, kung makikita nyo po mga kababayan, sobrang dilim po talaga. Ngayong araw po yung balik kagabi po, pumasok yung bagyo dito sa
area natin, parte ng norte. So understandable naman po na kung bakit na risked si Kuya Jun po ngayong araw. Kuya Jun, okay ka lang po? Okay ka lang? Gutom ka na, Kuya Jun? Kuya Jun, gutom ka na? Kuya Jun, gutom na? Opo? Opo daw? Opo na hindi. Opo na hindi. Kuya Jun, sige, kakain tayo, Kuya Jun ha? Opo na hindi Kuya Jun, kakain po tayo ha? Ayan mga kababayan, bali talagang medyo mailap pa ang pagsasalita ni Kuya Jun bago tayo bumalik sa shelter ni Daddy Frankie. Bibigyan muna natin ng konting snack, kahit snack lang muna tayo buong team dahil mahaba-haba pa po yung biyahe natin pa uwi. Maraming salamat po. Ayun, so yun mga kababayan, nandito na ulit kami sa shelter, no? Nakarating na kami dito sa bahay nila Daddy Frankie. So yan, talangin natin si Kuya Junjun. Kuya Junjun, kamusta ang biyahe natin? Galing tayo sa pagamutan kanina. Kamusta yung biyahe natin? Ha? Mabuti daw, sabi ni Kuya Junjun. Anong sabi sa'yo ng nung nakausap mo doon? Anong sinabi sa'yo? Walang sinabi. Yan, so mga kababayan, galing kami sa pagamutan. So sinamahan namin si Kuya Junjun. Siyempre kasama rin si Ate Peli. So si Ate Peli yung nakausap nung secretary nung doktor na titingin kay Kuya Junjun. So Ate Peli, anong sabi nung nakausap nyo kanina para maliwanagan yung ating viewers? So ang sabi ng secretary ni doktora, i-schedule na lang ulit kasi wala pong doktor ngayon kasi may bagyo daw po. Yun po ang sinabi sa amin. Kaya balik na lang po kami sa October 6. So yun yung pagkakasabi ng... So nakausap mo hindi yung doktor. Hindi yung doktor mismo. Yeah, yung so, secretary. Oh. So yan mga kababayan, sinama natin si Kuya Junjun doon sa pagamutan na
Pagdating namin doon, medyo malakas talaga yung ulan, no, nadaanan namin. So makikita nyo dyan sa ating video. So pagdating namin doon, hindi namin nakakausap ni Ate Peli, hindi nakausap yung psychiatrist na titingin kay Kuya Junjun. So yun na nga, magre-reschedule tayo ng ibang araw. So malalaman yan, i-update namin kayo kung kailan ulit kami babalik para si Kuya Junjun makita mismo nung psychiatrist na titingin sa kanya. So Kuya Junjun, yung kamusta yung biyahe natin, hindi ka ba nahilo? Hindi ka nahilo? Hindi naman. Yung pagkain natin kanina, okay naman, na na busog ka. Ayan, so pinakain din natin si Kuya Junjun nung pagkalabas natin sa pagamutan. So sabi niya, gutom na daw siya. So ayan, Ate Peli, kamusta yung mga ginagawa natin araw-araw? Na ranasan mo yung ginagawa ng team pag nasa labas ng kalsada or nasa labas kami ng shelter? Masaya. Masaya. Masaya, nakakapagod. Ganyan pala. Naranasan ko sa team nyo. Ayan. Nakakapagod, masaya, enjoy lang, ganun. Sa biyahe, hindi ka naman nahilo? Hindi naman, naman. So yung naging biyahe namin kasi mga 2 oras. So ano yung pagkakaiba nung nasa labas na ginagawa at saka yung nasa loob dito ng shelter? Ang pagkaiba lang. Siyempre, nasa biyahe tayo, pagod. Pagod. Yes. Yun, pagod. nakita mo kung paano namin naasikaso yung mga beneficiary natin. No? Oo. Yan. So yun, maraming salamat kay Ate Peli na sinamahan tayo. Although dito siya nagtatrabaho bilang kasambay ng Team Daddy Frankie. So yun, maraming salamat mga viewers na mga nanonood sa Daddy Frankie Official at syempre kay Daddy Frankie at walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Yan, sa mga viewers na nag-share ng videos ni Daddy Frankie, malaking tulong po yan para sa amin, no, na magpatuloy kami sa pagbibigay ng biyaya or blessing sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga beneficiary natin dito sa loob ng shelter at kung gaano sila inaalagaan. Yan po ay nakakatulong sa amin. Malaking bagay po yung pag-share nyo ng video at pagla-like. Yan. Maraming salamat din po sa kay Daddy Frankie. Siyempre kahit wala sila dito, si Boss JB wala rin, medyo may inaasikaso silang mahalaga at importanteng bagay. At yun ay malalaman nyo rin po pagdating ng panahon. Yan. At nagpapasalamat din po kami sa mga sponsor na tumutulong sa ating mga sa mga beneficiary. May mga binibigay sila ng pang-suporta para sa kanila. At yan ay binibigay natin transparently. Makikita nyo po yan sa mga upload ni Daddy Frankie. Ayun, maraming salamat po sa mga sa mga sponsor na tumutulong sa ating mga beneficiary, lalo-lalo na kay Ma'am Purisa Joy, Beautiful Purisa Joy, at kay Rose Gorgeous. Yan, maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa team Rise Above, headed by Tita Honey S, na laging nandyan. Kay Mother Sweet, yan, siyempre laging nandyan. At sa ating moderator na laging nagpapakahirap sa kapipindot dyan, yan, maraming salamat sa inyo. At siyempre lagi niyong panoodin ang premiere natin, 7:08 ng gabi, araw-araw yan. At sa mga nagko-comment sa baba, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. At siyempre kay Daddy Frankie at Daddy Frankie Official sa kanyang Facebook page. Ayan, kay Junjun, anong masasabi mo? Nagpunta tayo sa sa pagamutan kanina. Anong masasabi mo? Ako ng bayad. Ha? Ako ng bayad. Ayaw daw niya ng bayad. Hindi, kasi nung kumain kami kanina, pinakain namin siya sa McDo para medyo maranasan din naman niya yung kung ano yung mga ginagawa namin sa labas. So yan, wala daw bayad. So yun, Kuya Junjun, libre yun para sa iyo. Binigay ng ating mga sponsor. Yan, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video. Suportahan po natin Team Daddy Frankie at syempre si Daddy Frankie Official at si Daddy Frankie sa YT niya. Maraming salamat. Goodbye. Salamat po. God bless po. Kuya Junjun, babay na tayo.